Manuel Ang po, mabati sa inyo ng magandang umaga at patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa ninyong panonood, pag-subscribe, pagla-like at pag-share ng ating One Heart YouTube video. Sa umagang ito, tayo po ay magpapatuloy sa pang-15 lesson na meron pong pamagat na addiction sa mga bisyo. Ito ang napaka-rampant na problema ngayon sa buhay ng tao. Sa Tagalog ng addiction ay pagkalulong. Saan? Sa isang bisyo na nakakasira ng katawan, pamumuhay ng isang tao. Gaya nga po ng sinabi sa Tito chapter 2 verse 3, pinapaiwas yung mga kababaihan sa Kreta sapagkat labis silang nalulong sa mga bisyo, no? Na nakakasira ng kanilang pamumuhay. Pinaiiwas tayo ng Biblia sa mga bisyo. Sabi nga dun sa Ephesians chapter 5 verse 18 ay iwasan daw ang paglalasing. Sabi rito, no? Efeso 5:8. Ganito po ang sabi ng Bible. Chapter 5 verse 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu Santo. Sa halip daw na maging addict sa bisyo o sa alak, ay dapat addict tayo sa Espiritu Santo, sa Holy Spirit. Lagi tayong puspos, no? Bakit po? Sabi nga, kasi nakakasira yan ng pamumuhay. Sisirain yan ang pamumuhay ng isang tao, laging nababasag ulo, at hindi lang yon, nababaon pa sa utang sapagkat yung ininom may utang at kinabukasan dahil nalasing nung gabi nag-away-away, sila nag-inuman, sila rin nagsuntukan at pagdating ng umaga sakit ang katawan at yung ininom utang pa, so ang daming naging problema at wala pang pambudget sa bahay. Ultimo yung panggatis ni baby ay nauna pa yung alak, no? So ang addiction po, ito ay tumutukoy po ito sa ito yung mga bisyo, no, na meron ng isang tao. Ang bisyo ay isang gawain na sa palagay ng gumagawa nito ay hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi niya ito nagawa, no? Ito ay hinahanap-hanap ng sistema ng kanyang katawan. Gustong-gusto niya itong gawin at siya ay nagiginhawahan o nasasarapan pag ginagawa niya ito, no? Siya ay natutuwa, nagkakaroon siya ng excitement. Yun yung tinudulot ng bisyo sa isang tao. Ngayon, ang bisyo kasi ay malawak yan eh. Ang tao ay maraming mga bisyo na ginagawa, no? Merong ambisyo ay nasa trabaho. Gusto niya, yung workaholic siya, no? Gusto niya trabaho ng trabaho, ayaw niya nagpapahinga. Meron naman ambisyo ay nasa pagkain. Bisyo niyang kumain ng kumain. Yung iba naman ambisyo, sigarilyo, alak. Yung iba ambisyo, babae, no? Yung iba ambisyo, pagtulog. Yung iba ambisyo sa sex. Napakaraming bisyo, no? Na
ginagawa ng tao sa kanyang buhay. Now, ang problema kapag ang bisyo ay nahaluan na ng addiction, ay hindi na ito kayang pigilan ng may katawan. Hindi na ito kayang pigilin ng katawan, nagiging alipin na siya nito, at nagiging sunod-sunuran dito, no? Kung ano yung idikta, bawa kagaya ng sigarilyo, hinahanap na ng sistema ng katawan niya, hindi na niya maiwanan, no? Meron nga diyan ang katwiran, sinasaway ng asawa, no? Pinapahinto na sa paninigarilyo sapagkat sabi nga ng doktor ay masama sa katawan. Ang naging katwiran pa niya ay mas kaya niya pang iwanan yung asawa kaysa dun sa sigarilyo, no? So, ganon katindi ang addiction kapag ito ay yung bisyo na haluan na ng addiction. Hindi na kayang pigilin ng may katawan yung addiction, no? Hinahanap-hanap na ng sistema ng katawan niya. Para bang mamamatay na siya pag hindi siya nakapanigarilyo. Kaya yung mga may bisyo sa paninigarilyo, pag hindi nakakasigarilyo yan, mainit ang ulo, no? Pagka yung may bisyo sa alak, ganun din, mainit ang ulo, no? Inaaway yung asawa, wala namang binibigay na pera, nanghihingi pa ng pera at pambili ng alak. So, mas uunahin pa niyan, halimbawa yung anak ay kailangan ng gatas, mas uunahin pa niyan yung alak kaysa dun sa gatas ng anak niya. So, ang problema nito, pag yung bisyo mo ay nahaluan na ng addiction, hindi mo na ito kayang kontrolin, no? Kapag isa ka ng addict, no? Ito na yung maghahatid sa iyo sa kapahamakang physical at spiritual. Marami ang nagiging nagiging addict, no? At na-involve sa addiction, tulad ng addiction sa alak, sigarilyo, bawal na gamot, no? Marami nga dyan yung kung titingnan nyo yung sa bawal na gamot, alam naman nilang tinotokhang na, sige pa rin sila, no? Nakahanda silang ibuwis ang buhay nila alang-alang dun sa bisyo nila, no? Ganyan ang addict, kahit buhay ibibigay niya para lang dun sa kanyang bisyo, no? Dun sa kanyang bisyo na nagbibigay sa kanya ng excitement, pero sinisira naman yung kanyang katawan. Kasi yung mga bisyo na yan ay kagaya ng bawal na gamot, di ba? Masarap ang epekto, masarap ang pakiramdam, parang lumulutang sa hangin, parang kang lumilipad, nagtitrip ka. Kaya lang sinisira naman yung ulo mo, no? Yung utak mo inaatake ng gamot, yung katawan mo sinisira niya, no? Lalo na yung shabu, tamang sinungaling yan. Akala mo busog ka pero gutom ka na pala. Akala mo hindi ka inaantok pero ilang araw ka na palang hindi natutulog, no? So, yan yung mga nakakasira na mga bisyo ng tao. Nagbibigay siya ng excitement sa katawan, ng ecstasy, pero sinisira naman yung katawan ng tao, no? Kaya hindi maganda pagka naging addict ka na sa isang bisyo, sapagkat nakatali ka na dyan, hindi mo na siya matanggihan, hindi mo na siya mahindian. Tulad ng marami yan, hindi lang yung hindi lang siya yung
addiction sa drugs, addiction sa marami, alak, sigarilyo, no? Sugal, yan, daming addict yan, no? Sugal, yung tulad ng baraha, sabong, mahjong, lottery. Sa sugal, ang talo ay palagi, ang panalo ay sakali. Yung iba dyan, alam na nilang lugi sila dito sa mga bisyo na ito. Sige pa rin sila sapagkat dyan sila nakakasumpong ng saya. Ang punot dulo kasi niyan ay yung pampalipas oras, pantanggal ng pagod, parang ganon. Naghahanap lang kasi ang lalo na mostly mga kalalakihan, no? Syempre pagod, galing sa trabaho, naghahanap sila ng para bang libangan. Yung libangan naging bisyo at yung bisyo naging addict, no? So una, iaalok ni Satan na pampalipas ng oras, tapos magiging bisyo, tapos hindi mo namamalayan, gagawin ka na niyang addict hanggang sa nakagapos ka na doon, no? Marami, kahit yung prostitution, addiction yan, no? So, huwag natin kalilimutan ang bili ng Biblia tungkol sa bisyo, no? Ephesians 5:18. Iwasan natin ito, lumayo tayo dito, dahil sisirain ito yung buhay at pamilya mo. Kaya bago ka umabot sa pagkawasak, tigilan mo na agad ito ngayon din. Pinapayuhan ka ng salita ng Panginoon na pwede ka namang mabuhay. Ipinanganak ka namang dati, wala naman yan, no? Sino bang tao ang nung ipanganak merong bit-bit na sigarilyo sa bunganga, merong dalang baraha, may dalang manok para pansabong, no? Wala naman Pinanganak tayong normal na walang anumang dala. Sabi nga, dumating tayo dito sa mundong ito na walang anumang dala. So, dito na lang natin na-encounter yan Dito na lang natin na-encounter sa mundo yan. Nung tayo nagkaisip na, dahil nga naghahanap tayo ng libangan, at yung libangan naging bisyo, at yung bisyo ay naging addict na sa bisyo, no? May paraan naman dyan mga kapatid, paano natin yan may iwasan, kasi agaw budget din yan. Kawawa naman yung pamilya natin, konti na nga yung sinasahod natin, tapos babawasan pa ng pansigarilyo, babawasan pa ng pang-alak, babawasan pa ng pagbulutan, babawasan pa ng pang-shabu. So ano mangyayari sa pamilya mo? Wala. Baguhin na natin yung ating pag-iisip, no? Maraming bagay na pwedeng pagtuunan ng pansin na makakatulong sa iyo para ang buhay ng pamilya mo ay umangat, masenso. Doon mo ituon ang isipan mo, no? Doon mo ubusin yung panahon mo, yung effort mo. Huwag diyan sa mga bisyo na yan na akala mo nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, ng paglilibang, pero hindi mo alam pagkawasak ang dulo, no? Dahil malaki rin. Kwentahin mo yung nakakailang pakete ka ng sigarilyo sa isang araw. Kwentahin mo yan sa isang linggo. Kwentahin mo yan sa isang buwan. Kwentahin mo yan sa isang taon. So, iyon yung imbis na savings na sa pamilya para makaahon sa hirap, hindi. Lalo kang nababaon sa kahirapan, no? Lalong naghihirap yung pamilya mo. Kaya payo ko lang sa mga wala naman akong pakialam dyan, hindi ko naman pera yan, yung ginagastos nyo dyan. Pero nahahabag ako sa inyo kasi imbis na yung pera ay magamit sa tama, sa pamilya, nasasayang lang, natatapon sa sayang at nasisira pa yung katawan mo. Concern lang ako sa iyo
Ito ay isang payo mula sa isang nagmamahal sa iyo, nagmamahal sa pamilya mo. So, habang may panahon pa, no? Mag-isip-isip ka na, tigilan mo na ito agad ngayon din. Pastor Manuel Ang po, nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng magandang umaga sa inyo.